Hello! Greetings mga ka-Skywatchers and mga ka-Spacers natin out there from Luzon, Visayas and Mindanao. And sa lahat po ng ating mga ka-Skywatchers and mga ka-Spacers na nakatutok po ngayon sa ating video worldwide and netwide. Magandang gabi po sa inyong lahat. This is your ka-Skywatcher and ka-Spacer, Sir Jun Cahigal. And welcome to another of our astronomy video for today. So ngayon po ay September 1. Nako, unang araw po ng Setyembre and kumakanta na po si Jose Marichan. Alright, so what you're seeing on screen now is a pre-recorded video image of our waxing gibbous moon. Pero mukhang first quarter pa rin. No? Actually, ang first quarter po ay kagabi, no? August 31. So, ngayon po, the moon is in its waxing gibbous phase. At about 55% illuminated po yung buwan. Alright? So baka may magtanong paano nyo nasabi na waxing gibbous ano naman siya, mukha pa ring first quarter moon. Alright, so kung mapapansin nyo po mga ka-Skywatchers and mga ka-Spacers, yung terminator ay curve na. So ano po yung terminator or terminator line? The terminator line is that imaginary line that separates the lighted or the illuminated part of the moon from the unlit part. And kung mapapansin po ninyo mga ka-Skywatchers and mga ka-Spacers, yung terminator line po ng ating pre-recorded video image ay curved na. And ganito po yung expected na makikita natin po sana ngayon sa buwan. No, kaya lang maulap and talagang hindi maganda po ang weather for telescope viewing ngayong gabi. So pinapakita ko po sa inyo yung expected na makikita dapat natin ngayong gabi, no, through this pre-recorded video image of our waxing gibbous moon at 55% illumination. So more or less kahit na maulap po ngayon, ganito po yung dapat natin makikita sa kalawakan ngayong gabi. No? So itong waxing gibbous moon at 55% or 56% illumination. And ngayon po ay September 1, 2025. No? Hindi maganda po ang panahon ngayon. No? The whole day na maulap and may mga pag-uulan pa ho. So dapat mag-clear skies na ho tayo para masilip po natin ang buwan. Alright, so again po sa mga bagong katututok lang po ng ating video, this is a pre-recorded video image of our waxing gibbous moon at 55% illumination. Kagabi po yung first quarter moon. Okay? So ito po ay waxing gibbous na ho kasi yung terminator line po niya ay curved na. Alright. And like what I mentioned yesterday in my video kagabi, August 31, marami kasi nagsasabi na tong first quarter ay half moon. Especially pag mga free telescope viewings po namin, maraming mga bata sinasabi sa mga magulang, "Hey mom, hey dad, it's half moon tonight. Look, the moon is half moon." Alright, so mga ka-Spacers, mga ka-Skywatchers, we don't usually call it half moon. So instead, we usually call it first quarter. Yun po yung tamang term, first quarter. We call it first quarter because the moon has traveled about a quarter of the way around the earth since the new moon. So mas appropriate po na tawagin natin na first quarter and not half moon because the moon has traveled about a quarter of the way around the earth since the new moon. Alright po, and in a few minutes we will be magnifying the image of this pre-recorded video of the waxing gibbous moon at 55% illumination.
Alright? And tong video natin po ngayon ay pre-recorded, so hindi ko kayo ma-shoutout po live, pero babawi po ako sa chat box. So marami pong salamat sa mga nakatutok po ngayon, mga nanonood sa ating video tonight. And namnamin po ninyo yung ganda ng ating supposedly dapat waxing gibbous na dapat makikita po natin sa kalawakan ngayon. Pero more or less ganito rin po yung ating makikita. This is a pre-recorded video image of the waxing gibbous moon at 55% illumination. Yan. So kahit na maulap, kahit hindi po natin makita yung buwan ngayong gabi in many parts of the Philippines because of the inclement weather, more or less ganito po yung makikita natin. So namnamin po ninyo yung ganda ng ating waxing gibbous moon at 55% illumination. And bago natin i-magnify yung image po ng buwan, so shout out po sa lahat ng mga nanonood po ngayon. Please like and share this video so that we could reach more people. Lalong-lalo na po yung mga estudyante natin out there so that they would be engaged and they would be inspired to love the sciences. Don't forget also to follow us on our Facebook page, The Skywatchers Society of Las Piñas. And follow us also on our TikTok account, The Skywatchers Society of Las Piñas. And may YouTube video din po ako, may YouTube channel po ako, The Science Guy, Professor June Cahigal. Don't forget to subscribe and click on that notification bell so that you would be updated on our future videos. So ayan po, no? Yan po yung ating mga social media accounts. So, there. And marami pong salamat po ulit sa mga nakatutok po ngayon. Shoutout po sa inyong lahat. And shoutout po sa aking mga volunteers from the Skywatchers Society of Las Piñas. Alright. And sa mga astronomy enthusiasts, mga astronomy orgs na bumibisita po sa ating TikTok channel, marami pong salamat sa inyo for your unwavering support sa Skywatcher Society of Las Piñas, and bagong-bago lang po kami dito sa TikTok. Alright, so eto na po, we are viewing on screen the magnified image of our waxing gibbous moon at 55% illumination. Alright, and kitang-kita na po yung at least part of the Montes Apenninus mountain range. Ayan po, yung Montes Apenninus, named after the Apennine Mountains in Italy. The Montes Apenninus forms the southeastern part of the so-called Mare Imbrium. Ayan, no? So this is the largest and the most prominent of the regular lunar Maria. Ayan, no? So malaking malaking patag po yan yung Mare Imbrium. And by the way, speaking of mga patag po, yung mga dark patches na nakikita nyo on screen, ang tawag po dyan ay lunar mares or lunar Marias. The word mare or Maria means seas or dagat. Kasi po yung mga sinaunang astronomers, yung mga sinaunang sailors, akala po nila yung mga dark areas na yan were bodies of water. Kaya binigay yung pangalan na Mare, like Mare Imbrium or Mare Tranquillitatis. Sa nakikita nyo ngayon na nasa gitna po, that's Mare Tranquillitatis or the Sea of Tranquility, kung saan po naglanding yung Apollo 11. Alright, and yung mga bright areas na nakikita po natin sa buwan, those are lunar highlands and impact craters. And hanggang ngayon po, napakaganda po tingnan yung kahit na ganitong 55% illuminated yung buwan. Kitang-kita po yung mga craters. Ang favorite ko pong lunar phase ay first quarter, and kagaya nito, at least 50 to 60% illuminated yung buwan. And yung last quarter po, kasi talagang kitang-kita, very prominent po yung mga craters pag ganyan yung lunar phase. Hindi po full moon, though marami pong nagagandahan sa full moon. Kasi ang full moon masyadong maliwanag and hindi masyadong distinct yung mga craters.
Okay, pero pag ganitong phase ng buwan, ay naku, kitang-kita yung mga craters po. Like what you are seeing now on screen. So comment down below mga ka-sky watchers and mga ka-spacers. Comment down below kung ano po ang inyong masasabi sa ating pre-recorded video image of the waxing gibbous moon at 55% illumination. Alright. And ito nakikita nyo po yung tatlong craters na yan na magkakatabi. So nasa bandang baba ng ating screen we have Theophilus, Cyrillus, and Catarina. Ayan po, no? Alright, so there. Yung tatlong craters na yan na tumaas na. So Theophilus, Cyrillus, and Catarina. Si Cyrillus po yung middle crater. Alright. Yan, so please comment down below mga ka-sky. Ayan, ginigitna na po natin. So comment down below kung nakikita nyo po yung tatlong magkakadikit na craters na yan. So we have Theophilus, Cyrillus, and Catarina. Okay. And baka may magtanong po kung ano po yung telescope na ginamit ko dito in recording this video image of the moon. So ang ginamit ko po dito ay yung aking favorite na telescope, yung Vixen Super Polaris R130S reflecting telescope. A reflecting telescope uses mirrors to collect the light and produces the magnified image of the distant object. Ang nag-imbento po ng reflecting telescope ay si Sir Isaac Newton. And ang kagandahan po ng reflecting telescope, it eliminates chromatic aberration kasi mirrors yung ginagamit to collect the light. Unlike refractors, kasi ang sakit po ng refractors ay chromatic aberration. A refracting telescope uses lenses naman po. And ang mga lenses, meron tayong tinatawag dyan na prism effect. No? Ang mga lenses kasi they tend to break down light into different wavelengths of colors. So, yan ang sakit ng refractor. Pero may mga remedies naman, no? Like we add one more lens or 3 lenses sa objective lens niya to minimize chromatic aberration. So, ang tinatawag natin na achromat, okay, or apochromat. So adding 2 or more lenses to eliminate chromatic aberration. Kaya lang ang disadvantage, no, pag inag-add po tayo ng mga lenses sa refractor, it makes the telescope a little bit expensive. Ang mga reflectors medyo cheaper po siya. Alright, so yan, pwede natin pag-usapan yung mga telescopes. So kung may mga tanong po kayo about telescopes, just comment down below. Sasagutin ko po yan. Okay, ora mismo sasagutin ko po yan. So just comment down below kung meron po kayong mga questions about the telescope, and kung meron po kayong questions about the moon or anything about astronomy po, magtanong lang po kayo and sasagutin ko kaagad yan sa ating chat box. Alright. Okay, so ayan po yung ating waxing gibbous moon at 55% illumination. Okay, so mukhang first quarter pa rin po, no? Pero waxing gibbous na siya kasi yung Terminator ay curve na po. So ano po yung waxing gibbous? Anyway, waxing gibbous is an intermediate phase of the moon that starts right after the first quarter. Yung first quarter po ay kagabi po, August 31. Okay? The name gibbous comes from the moon shape, no, which is less than a full moon but more extensive than the first quarter. So ano siya, semi-circle in shape, no? Ayan. So waxing, ibig ang sabihin ng waxing that the moon's illuminated surface is getting bigger. So kung mapapansin nyo yung Terminator line ay medyo curved na po siya. Okay? Pero alam ko sa inyo maraming magsasabi dyan na ay first quarter pa. Mukhang first quarter, or marami po magsasabi sa inyo na half moon pa rin. Okay, pero hindi na yan half moon kasi yung Terminator ay curved na. So baka magtanong kayo, ano ba yung Terminator na yan? So yung Terminator, ayan po yung imaginary line that separates the lighted or the illuminated part of the moon from the unlit part. So medyo curved na po siya. So waxing gibbous na ho tayo.
Alright, and hindi po tamang sabihin na half moon ang first quarter. So we don't call it half moon. Instead, we call it first quarter. We call it first quarter because the moon has traveled about a quarter of the way around the earth since the new moon. No, kaya mas tama po na tawagin natin ay first quarter and not half moon. Okay, so please comment down below kung marami po kayong natututunan sa akin ngayon sa ating live broadcast ngayong gabi. Pero hindi po to live kasi pre-recorded video ito. So again po, kung meron po kayong mga katanungan about astronomy or tong ating topic about the moon or anything about the telescope, please comment down below and I will answer it as soon as possible. Ora mismo sasagutin ko po yan sa ating chat box. Alright. So there mga ka-sky watchers and mga ka-spacers. Okay, and in a few minutes, imamagnify ulit natin po yung ating image, pre-recorded image ng waxing gibbous moon at 55% illumination. Okay, and bago po tayo magpatuloy, let's pray for clear skies this weekend kasi may mahalagang magaganap this weekend, September 7 and 8. And I'm sure marami na po sa inyong nakakaalam niyan that on September 7 to 8, there will be a total lunar eclipse. Alright, so ano ba ang lunar eclipse? Anyway, a lunar eclipse occurs when the earth passes between the sun and the moon. Okay, so the earth passes between the sun and the moon. So anong effect ngayon yan? So the earth blocks the sun's rays, casting a shadow upon the moon. And dalawa po yung shadow na nakakast ng earth. So we have the dark shadow or the umbra and the lighter shadow or the penumbra. Alright, so yung ating buwan, yan, it will pass to the penumbral shadow and then dun sa umbral shadow. And maganda po yan pag dumana sa umbral shadow, we will see the moon na colored red. Kaya nga ang tawag dyan ay blood moon. So let's pray for clear skies and we will be at Robinson's Place, Las Piñas for a free public telescope viewing activity. So we will start at 7 p.m. and tuloy-tuloy na yan hanggang madaling araw ng 8, September 8 para ma-witness po natin yung total lunar eclipse. So if you are in the vicinity, if you will be in the vicinity of Robinson's Las Piñas, join us and we will have a free public telescope viewing dun sa parking area. Pero depende po yan on the weather condition, no? So sana matigil itong mga kaulapan, yung mga ulan, alright, para ma-witness po natin. Kasi rare yan, yung lunar eclipse, bihira lang po mangyari yan. Alright, okay, so ito pong ating nakikita ngayon on screen. Again, this is a magnified image of the waxing gibbous moon. The moon now is about 55 or 56% illuminated po. Alright, so makikita po natin yung mga craters, na isang damakmak na craters. These craters were formed from asteroid and meteor impacts. Ayan po, no? So maganda pong phase to kasi kitang-kita po talaga yung mga craters ng buwan. Alright. Okay, so and yung mga dark areas are mga lunar plains po yan, no? Mga lunar plains. Okay. Okay, so ang tawag dyan ay mares, no? Or Marias. The word mares means dagat kasi yung mga sinaunang astronomers, yung mga sinaunang sailors, they thought that yung mga dark areas na yan were bodies of water. Okay. Ayan. And yung mga bright areas are lunar highlands and impact craters. Ayan. The craters of the moon are caused by asteroids and meteorites colliding with the lunar surface. And sa nakikita nyo sa ating lunar image, the moon's surface is covered with thousands of these craters, mga ka-sky watchers. Alright.
Ayan, no? So siguro may magtatanong sa inyo, why is it that the moon have so many craters compared to the Earth? Alright, so unlike the Earth, mga ka-sky watchers, the moon has no atmosphere to protect itself from impacting bodies. It is also very little geologic activity. No? Ang buwan, very little ang geologic activity niya like volcanoes. Or even weathering, wala namang so far wala pa tayong nadidiscover na tubig. Pero marami na rin nagsasabi na there's water underneath the lunar surface. Okay, so yung mga craters na yan is free from erosion, kaya nananatili yung mga craters na yan. No, unlike here on Earth, kasi marami tayong vegetation, may tubig tayo, so madaling mabura yung mga craters na yan. Pero may mga craters dito na malalaki like yung meteor crater sa Arizona. Pero unlike sa buwan, kasi sa buwan walang atmosphere, walang geologic activity, walang weathering, walang wind, walang rain. So the craters remain intact for billions of years. No? Kaya yung mga footprints ng astronauts, mananatili dyan forever unless may umapak. Alright, so ayan po, no? Kaya maraming craters ang buwan, no, compared to the Earth. Alright. So siguro bukas or siguro 2 days from now makikita natin yung Copernicus crater and yung Montes Apenninus mountain range na in full. Yeah, pero ngayon kita pa rin yung Montes Apenninus, pero hindi pa lahat. Alright. So there mga ka-sky watchers and mga ka-spacers, please comment down below kung ano po ang inyong masasabi sa ating pre-recorded video image of the waxing gibbous moon at 55% illumination. Alright. So marami pong salamat sa mga nakatutok po ngayon. Thank you very much. And please like and share this video so that we could reach more people. No, especially yung mga estudyante, kasi talaga ang target po namin mga estudyante para ma-inspire natin sila to love the sciences. Kasi ang bansa talaga natin, we need scientists. No, we need engineers, we need doctors, we need nurses, yung mga related sa sciences. No, para umundad naman yung ating bansa. Alright, so there yun ang aming little way of contributing to society. No, we inspire young minds to love the sciences in our own little way through our free public telescope viewings and itong mga ginagawa natin dito. So talaga lahat ng social media kung pwede pasukin ko. Yan para ma-inspire po natin yung mga kabataan. Alright, and ako'y nagagalak at marami na rin mga astronomy groups na gumagawa ng the same goal po namin. Maraming salamat. And sa mga nanonood na astronomy groups dito sa aming TikTok account, maraming salamat sa support. Alright. Okay, so namnamin po ninyo ang ganda ng ating buwan ngayong gabi. Ayan, no? So ang ganda talaga. Pero ano to, this is a pre-recorded video. Maulap po kasi at mahirap tignan yung buwan through the telescope. So ginagawa natin ito, pinapakita ko lang po sa inyo itong image ng buwan na dapat na makikita natin ngayong gabi. Pero wala eh. So pre-recorded video image to ng buwan. Alright. Kasi baka may tanong, ang ulap-ulap naman wala naman kami makita ng buwan, pero ba't kayo nagpapakita ng buwan? So ayan po, pre-recorded video po ito mga ka-sky watchers. At mahirap pong sumilip ngayon at hindi maganda yung ating weather condition. Okay, and sana mag-clear po yung skies kasi may mga events po kami like on September 6 na sa Ayala Mall Soledad sa Santa Rosa, Laguna po kami. September 7 and 8 na sa Robinson's Place, Las Piñas kami for the total lunar eclipse. Free telescope viewing. So sana clear po ang sky, sana gumanda na po yung ating weather condition. And mag-heart react po kayo, mag-comment po kayo kung meron kayong mga questions and sasagutin ko po kagad yan. Alright, so marami pong salamat sa mga nakatutok po ngayon, sa mga nag-stay. Thank you. Really appreciate it so much. Maraming salamat.
And namnamin po ninyo ang ganda ng ating buwan ngayong gabi. Ayan, so we can see the magnified image of the moon again. Namnamin po nyo yung ganda ng magnified image of the moon. Alright, so again, mag-comment po kayo. Please comment down below. Comment po kayo, mag-heart react din po kayo. Alright, so shoutout po sa mga nakatutok pa ngayon and shoutout sa aking mga volunteers from the Skywatcher Society of Las Piñas. Yan, ang ganda talaga ng buwan. Talagang di ako nagsasawa tumingin sa buwan. Alright, kasi nung bata ako talagang gusto ko maging astronaut. Oo, talagang gusto ko maging astronaut. Kaya lang itong telescope is the only way na parang feeling ko nasa nasa Apollo spacecraft, no, nag-orbit sa buwan. The telescope is like a spaceship to me. Yan po. Kaya ganito na lang po ako ka-perseguido sa telescope kasi talagang gusto kong pumunta sa buwan, kaya lang wala na eh. Oh, it's impossible. So this is my only way na makapunta sa buwan through the telescope. Yan, para na rin po akong nakapunta ng buwan. Paano po kayo mga ka-Skywatchers? Ganun din ba ang feeling ninyo na ang telescope ay parang spaceship? So please comment down below. Ayan, sige, tuloy pa natin to mga ka-Skywatchers. Alright. Oh yeah. Ayan po yung ating buwan. Okay, ayan na po. So ngayon po ay September 1. Nako, unang araw po ng Setyembre and kumakanta na po si Jose Marichan. Alright, so what you're seeing on screen now is a pre-recorded video image of our waxing gibbous moon. Pero mukhang first quarter pa rin. No? Actually, ang first quarter po ay kagabi, no? August 31. So, ngayon po, the moon is in its waxing gibbous phase. At about 55% illuminated po yung buwan. Alright? So baka may magtanong paano nyo nasabi na waxing gibbous ano naman siya, mukha pa ring first quarter moon. Alright, so kung mapapansin nyo po mga ka-Skywatchers and mga ka-Spacers, yung terminator ay curve na. So ano po yung terminator or terminator line? The terminator line is that imaginary line that separates the lighted or the illuminated part of the moon from the unlit part. And kung mapapansin po ninyo mga ka-Skywatchers and mga ka-Spacers, yung terminator line po ng ating pre-recorded video image ay curved na. And ganito po yung expected na makikita natin po sana ngayon sa buwan. No, kaya lang maulap and talagang hindi maganda po ang weather for telescope viewing ngayong gabi. So pinapakita ko po sa inyo
yung expected na makikita dapat natin ngayong gabi, no, through this pre-recorded video image of our waxing gibbous moon at 55% illumination. So more or less, kahit na maulap po ngayon, ganito po yung dapat natin makikita sa kalawakan ngayong gabi. No? So itong waxing gibbous moon at 55% or 56% illumination. And ngayon po ay September 1, 2025. No? Hindi maganda po ang panahon ngayon. No? The whole day na maulap and may mga pag-uulan pa ho. So dapat mag-clear skies na ho tayo para masilip po natin ang buwan. Alright, so again po sa mga bagong katututok lang po ng ating video, this is a pre-recorded video image of our waxing gibbous moon at 55% illumination. Kagabi po yung first quarter moon. Okay? So ito po ay waxing gibbous na ho kasi yung terminator line po niya ay curved na. Alright. And like what I mentioned yesterday in my video kagabi, August 31, marami kasi nagsasabi na tong first quarter ay half moon. Especially pag mga free telescope viewings po namin, maraming mga bata sinasabi sa mga magulang, "Hey mom, hey dad, it's half moon tonight. Look, the moon is half moon." Alright, so mga ka-spacers, mga ka-sky watchers, we don't usually call it half moon. So instead, we usually call it first quarter. Yun po yung tamang term, first quarter. We call it first quarter because the moon has traveled about a quarter of the way around the earth since the new moon. So mas appropriate po na tawagin natin na first quarter and not half moon because the moon has traveled about a quarter of the way around the earth since the new moon. Alright po, and in a few minutes we will be magnifying the image of this pre-recorded video of the waxing gibbous moon at 55% illumination. Alright, and tong video natin po ngayon ay pre-recorded, so hindi ko kayo ma-shoutout po live, pero babawi po ako sa chat box. So marami pong salamat sa mga nakatutok po ngayon, mga nanonood sa ating video tonight. And namnamin po ninyo yung ganda ng ating supposedly dapat waxing gibbous na dapat makikita po natin sa kalawakan ngayon. Pero more or less ganito rin po yung ating makikita. This is a pre-recorded video image of the waxing gibbous moon at 55% illumination. Yan. So kahit na maulap, kahit hindi po natin makita yung buwan ngayong gabi in many parts of the Philippines because of the inclement weather, more or less ganito po yung makikita natin. So namnamin po ninyo yung ganda ng ating waxing gibbous moon at 55% illumination. And bago natin i-magnify yung image po ng buwan, so shout out po sa lahat ng mga nanonood po ngayon. Please like and share this video so that we could reach more people. Lalong-lalo na po yung mga estudyante natin out there so that they would be engaged and they would be inspired to love the sciences. Don't forget also to follow us on our Facebook page, The Sky Watchers Society of Las Piñas. And follow us also on our TikTok account, The Sky Watchers Society of Las Piñas. And may YouTube video din po ako, may YouTube channel po ako, The Science Guy, Professor June Cahigal. Don't forget to subscribe and click on that notification bell so that you would be updated on our future videos. So ayan po, no? Yan po yung ating mga social media accounts. So there. And marami pong salamat po ulit sa mga nakatutok po ngayon. Shoutout po sa inyong lahat. And shoutout po sa aking mga volunteers from the Sky Watchers Society of Las Piñas. Alright, and sa mga astronomy enthusiasts, mga astronomy orgs na bumibisita po sa ating TikTok channel, marami pong salamat sa inyo for your
unwavering support sa Skywatcher Society of Las Piñas. And bagong-bago lang po kami dito sa TikTok. Alright, so eto na po, we are viewing on screen the magnified image of our waxing gibbous moon at 55% illumination. Alright, and kitang-kita na po yung at least part of the Montes Apenninus mountain range. Ayan po, na yung Montes Apenninus, named after the Apennine Mountains in Italy. The Montes Apenninus forms the southeastern part of the so-called Mare Imbrium. Ayan, no? So this is the largest and the most prominent of the regular lunar Maria. Ayan, no? So malaking malaking patag po yan yung Mare Imbrium. And by the way, speaking of mga patag po, yung mga dark patches na nakikita nyo on screen, ang tawag po dyan ay lunar mares or lunar Marias. The word mare or Maria means seas or dagat. Kasi po yung mga sinaunang astronomers, yung mga sinaunang sailors, akala po nila yung mga dark areas na yan were bodies of water. Kaya binigay yung pangalan na mare, like Mare Imbrium or Mare Tranquillitatis. Sa nakikita nyo ngayon na nasa gitna po, that's Mare Tranquillitatis or the Sea of Tranquility, kung saan po naglanding yung Apollo 11. Alright, and yung mga bright areas na nakikita po natin sa buwan, those are lunar highlands and impact craters. And hanggang ngayon po, napakaganda po tingnan yung kahit na ganitong 55% illuminated yung buwan. Kitang-kita po yung mga craters. Ang favorite ko pong lunar phase ay first quarter, and kagaya nito, at least 50 to 60% illuminated yung buwan. And yung last quarter po, kasi talagang kitang-kita, very prominent po yung mga craters pag ganyan yung lunar phase. Hindi po full moon, though marami pong nagagandahan sa full moon. Kasi ang full moon masyadong maliwanag and hindi masyadong distinct yung mga craters. Okay, pero pag ganitong phase ng buwan, ay naku, kitang-kita yung mga craters po. Like what you are seeing now on screen. So comment down below mga ka-Skywatchers and mga ka-Spacers. Comment down below kung ano po ang inyong masasabi sa ating pre-recorded video image of the waxing gibbous moon at 55% illumination. Alright. And ito nakikita nyo po yung tatlong craters na yan na magkakatabi. So nasa bandang baba ng ating screen, we have Theophilus, Cyrillus, and Catarina. Ayan po, no? Alright, so there. Yung tatlong craters na yan na tumaas na. So Theophilus, Cyrillus, and Catarina. Si Cyrillus po yung middle crater. Alright. Yan, so please comment down below mga ka-Sky. Ayan, ginigitna na po natin. So comment down below kung nakikita nyo po yung tatlong magkakadikit na craters na yan. So we have Theophilus, Cyrillus, and Catarina. Okay. And baka may magtanong po kung ano po yung telescope na ginamit ko dito in recording this video image of the moon. So ang ginamit ko po dito ay yung aking favorite na telescope, yung Vixen Super Polaris R130S reflecting telescope. A reflecting telescope uses mirrors to collect the light and produces the magnified image of the distant object. Ang nag-imbento po ng reflecting telescope ay si Sir Isaac Newton. And ang kagandahan po ng reflecting telescope, it eliminates chromatic aberration kasi mirrors yung ginagamit to collect the light. Unlike refractors, kasi ang sakit po ng refractors ay chromatic aberration. A refracting telescope uses lenses naman po. And ang mga lenses, meron tayong tinatawag dyan na prism effect, no? Ang mga lenses kasi they tend to break down light into different wavelengths of colors. So, yan ang sakit ng refractor. Pero may mga remedies naman, no? Like we add one more lens or 3 lenses sa objective lens niya to minimize chromatic aberration. So, ang tinatawag natin na achromat, okay, or apochromat.
So adding 2 or more lenses to eliminate chromatic aberration. Kaya lang ang disadvantage pag inag-add po tayo ng mga lenses sa refractor, it makes the telescope a little bit expensive. Ang mga reflectors medyo cheaper po siya. Alright, so yan, pwede natin pag-usapan yung mga telescopes. So kung may mga tanong po kayo about telescopes, just comment down below. Sasagutin ko po yan. Okay, ora mismo sasagutin ko po yan. So just comment down below kung meron po kayong mga questions about the telescope, and kung meron po kayong questions about the moon or anything about astronomy po, magtanong lang po kayo and sasagutin ko kaagad yan sa ating chat box. Alright. Okay, so ayan po yung ating waxing gibbous moon at 55% illumination. Okay, so mukhang first quarter pa rin po, no? Pero waxing gibbous na siya kasi yung terminator ay curved na po. So ano po yung waxing gibbous? Anyway, waxing gibbous is an intermediate phase of the moon that starts right after the first quarter. Yung first quarter po ay kagabi po, August 31. Okay? The name gibbous comes from the moon shape, no, which is less than a full moon but more extensive than the first quarter. So ano siya, semi-circle in shape, no? Yan. So waxing, ibig sabihin ng waxing that the moon's illuminated surface is getting bigger. So kung mapapansin nyo, yung terminator line ay medyo curved na po siya. Okay? Pero alam ko sa inyo, marami magsasabi dyan na ay first quarter pa. Mukhang first quarter, or marami po magsasabi sa inyo na half moon pa rin. Okay, pero hindi na yan half moon kasi yung terminator ay curved na. So baka magtanong kayo, ano ba yung terminator na yan? So yung terminator, ayan po yung imaginary line that separates the lighted or the illuminated part of the moon from the unlit part. So medyo curved na po siya. So waxing gibbous na ho tayo. Alright, and hindi po tamang sabihin na half moon ang first quarter. So we don't call it half moon. Instead, we call it first quarter. We call it first quarter because the moon has traveled about a quarter of the way around the earth since the new moon. No, kaya mas tama po na tawagin natin ay first quarter and not half moon. Okay, so please comment down below kung marami po kayong natututunan sa akin ngayon sa ating live broadcast ngayong gabi. Pero hindi po to live kasi pre-recorded video ito. So again po, kung meron po kayong mga katanungan about astronomy or tong ating topic about the moon or anything about the telescope, please comment down below and I will answer it as soon as possible. Ora mismo sasagutin ko po yan sa ating chat box. Alright. So there mga ka-sky watchers and mga ka-spacers. Okay, and in a few minutes, imamagnify ulit natin po yung ating image, pre-recorded image ng waxing gibbous moon at 55% illumination. Okay, and bago po tayo magpatuloy, let's pray for clear skies this weekend kasi may mahalagang magaganap this weekend, September 7 and 8. And I'm sure marami na po sa inyong nakakaalam niyan that on September 7 to 8, there will be a total lunar eclipse. Alright, so ano ba ang lunar eclipse? Anyway, a lunar eclipse occurs when the earth passes between the sun and the moon. Okay, so the earth passes between the sun and the moon. So anong effect ngayon yan? So the earth blocks the sun's rays, casting a shadow upon the moon. And dalawa po yung shadow na nakakast ng earth. So we have the dark shadow or the umbra and the lighter shadow or the penumbra. Alright, so yung ating buwan, yan, it will pass to the penumbral shadow and then dun sa umbral shadow. And maganda po yan pag dumana sa umbral shadow, we will see the moon na colored red. Kaya nga ang tawag dyan ay blood moon. So let's pray for clear skies and we will be at Robinson's Place, Las Piñas
for a free public telescope viewing activity. So we will start at 7 p.m. and tuloy-tuloy na yan hanggang madaling araw ng September 8 para ma-witness po natin yung total lunar eclipse. So if you are in the vicinity, if you will be in the vicinity of Robinsons, Las Piñas, join us and we will have a free public telescope viewing doon sa parking area. Pero depende po yan on the weather condition, no? So sana matigil na itong mga kaulapan, yung mga ulan. Alright, para ma-witness po natin. Kasi rare yan. Yung lunar eclipse, bihira lang po mangyari yan. Alright. Okay, so ito pong ating nakikita ngayon on screen. Again, this is a magnified image of the waxing gibbous moon. The moon now is about 55 or 56% illuminated po. Alright, so makikita po natin yung mga craters, na isang damakmak na craters. These craters were formed from asteroid and meteor impacts. Ayan po, no? So maganda pong phase to kasi kitang-kita po talaga yung mga craters ng buwan. Alright. Okay, so and yung mga dark areas are mga lunar plains po yan, no? Mga lunar plains. Okay. Okay, so ang tawag dyan ay mares, no? Or Marias. The word mares means dagat kasi yung mga sinaunang astronomers, yung mga sinaunang sailors, they thought that yung mga dark areas na yan were bodies of water. Okay. Ayan. And yung mga bright areas are lunar highlands and impact craters. Ayan, the craters of the moon are caused by asteroids and meteorites colliding with the lunar surface. And sa nakikita nyo sa ating lunar image, the moon's surface is covered with thousands of these craters, mga ka-sky watchers. Alright. Ayan, no? So siguro may magtatanong sa inyo, why is it that the moon have so many craters compared to the earth? Alright, so unlike the earth, mga ka-sky watchers, the moon has no atmosphere to protect itself from impacting bodies. It is also very little geologic activity, no? Ang buwan, very little ang geologic activity niya, like volcanoes. Or even weathering, wala namang so far wala pa tayong nadidiscover na tubig. Pero marami na rin nagsasabi na there's water underneath the lunar surface. Okay, so yung mga craters na yan is free from erosion, kaya nananatili yung mga craters na yan. No, unlike here on Earth, kasi marami tayong vegetation, may tubig tayo, so madaling mabura yung mga craters na yan. Pero may mga craters dito na malalaki like yung meteor crater sa Arizona. Pero unlike sa buwan, kasi sa buwan walang atmosphere, walang geologic activity, walang weathering, walang wind, walang rain. So the craters remain intact for billions of years. No? Ay yung mga footprints ng astronauts, mananatili dyan forever unless may umapak. Alright, so ayan po, no? Kaya maraming craters ang buwan, no, compared to the Earth. Alright, so siguro bukas or siguro 2 days from now makikita natin yung Copernicus crater and yung Montes Apenninus mountain range na in full. Yeah, pero ngayon kita pa rin yung Montes Apenninus, pero hindi pa lahat. Alright. So there mga ka-sky watchers and mga ka-spacers, please comment down below kung ano po ang inyong masasabi sa ating pre-recorded video image of the waxing gibbous moon at 55% illumination. Alright. So marami pong salamat sa mga nakatutok po ngayon. Thank you very much. And please like and share this video so that we could reach more people. No, especially yung mga estudyante kasi talaga ang target po namin mga estudyante para ma-inspire natin sila to love the sciences kasi ang bansa talaga natin, we need scientists.
No, we need engineers, we need doctors, we need nurses, yung mga related sa sciences, no, para umunlad naman yung ating bansa. Alright, so there yun ang aming little way of contributing to society. No, we inspire young minds to love the sciences in our own little way through our free public telescope viewings and itong mga ginagawa natin dito. So talaga lahat ng social media kung pwede pasukin ko. Yan para ma-inspire po natin yung mga kabataan. Alright, and ako'y nagagalak at marami na rin mga astronomy groups na gumagawa ng the same goal po namin. Maraming salamat. And sa mga nanonood na astronomy groups dito sa aming TikTok account, maraming salamat sa support. Alright. Okay, so namnamin po ninyo ang ganda ng ating buwan ngayong gabi. Ayan, no? So ang ganda talaga. Pero this is a pre-recorded video. Maulap po kasi at mahirap tignan yung buwan through the telescope. So ginagawa natin ito, pinapakita ko lang po sa inyo itong image ng buwan na dapat na makikita natin ngayong gabi. Pero wala eh. So pre-recorded video image to ng buwan. Alright. Kasi baka may tanong, ang ulap-ulap naman wala naman kami makita ng buwan pero ba't kayo nagpapakita ng buwan? So ayan po, pre-recorded video po ito mga ka-sky watchers. At mahirap pong sumilip ngayon at hindi maganda yung ating weather condition. Okay, and sana mag-clear po yung skies kasi may mga events po kami like on September 6 na sa Ayala Mall Soledad sa Santa Rosa, Laguna po kami. September 7 and 8 na sa Robinson's Place, Las Piñas kami for the total lunar eclipse. Free telescope viewing. So sana clear po ang sky, sana gumanda na po yung ating weather condition. Alright, so siguro hanggang dito na lang po tayo sa ating video ngayong gabi. Maraming salamat po for sticking with us, for staying. And mag-heart react po kayo, mag-comment po kayo kung meron kayong mga questions and sasagutin ko po kagad yan. Alright, so marami pong salamat sa mga nakatutok po ngayon, sa mga nag-stay. Thank you. Really appreciate it so much. Maraming salamat. This is your ka-sky watcher and ka-spacer, Sir Jun Kahigal, saying live long and prosper. And always remember to always keep your space and always keep looking up, mga ka-sky watchers. Always keep looking up. Alright, so see you in our next video. Bye-bye po mga ka-sky watchers. And namnamin po ninyo ang ganda ng ating buwan ngayong gabi. Ayan, so we can see the magnified image of the moon again. Namnamin po nyo yung ganda ng magnified image of the moon. Alright, so again, mag-comment po kayo. Please comment down below. Comment po kayo. Mag-heart react din po kayo. Yeah, ba't ayaw kong tapusin? Nagpaalam na ako eh. Alright, so shoutout po sa mga nakatutok pa ngayon and shoutout sa aking mga volunteers from the Skywatcher Society of Las Piñas. Yan, ang ganda talaga ng buwan. Talagang di ako nagsasawa tumingin sa buwan. Alright, kasi nung bata ako talagang gusto ko maging astronaut. Oo, talagang gusto ko maging astronaut. Kaya lang itong telescope is the only way na parang feeling ko nasa nasa Apollo spacecraft, no, nag-orbit sa buwan. The telescope is like a spaceship to me. Yan po.
Kaya ganito na lang po ako ka-persegido sa telescope kasi talagang gusto kong pumunta sa buwan kaya lang wala na eh. Oh, it's impossible. So this is my only way na makapunta sa buwan through the telescope. Yan, para na rin po akong nakapunta ng buwan. Paano po kayo mga ka-Sky Watchers? Ganun din ba ang feeling ninyo na ang telescope ay parang spaceship? So please comment down below. Ayan, sige, tuloy pa natin to mga ka-Sky Watchers. Alright. Oh yeah. Ayan po yung ating buwan. Okay, ayan na po. Ayan, alright. So there mga ka-Sky Watchers, maraming salamat sa inyong panonood. Alright, this is your ka-Sky Watcher and ka-Spacer, Sir Jun Cahigal, saying live long and prosper, and always remember to always keep your space and always keep looking up. Thank you po.